Noong 1990, 42 estudyante sa high school mula sa Zambales ang naglaho na parang bula. Mula ng araw na iyon, na tinawag ng mga tao na kinuha nga ang kanto, ang oras para sa inang si Lourdes ay tuluyan ng huminto. Ang 27 taon na paglipas ng panahon ay tila unti-unting nagpapabago sa kanyang matinding paghihinakpis patungo sa isang tahimik na pagtanggap. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang lahat ng muling pagsisimula ay nag-ugat sa iisang tunog. Ang paglangit ng sahig na kawayan mula sa kwartong kanyang anak na dapat sanay walang tao. Dahil sa pag-aakala, hindi sinasadyang nabuksan niya ang isang lumang yearbook. Sa sandaling makita niya ang tila kumalat na itim na mansa ng tinta na unti-unting lumitaw sa tabingang nakangiting mukha ng kanyang anak sa litrato na pagtanto ni Lourdes. Hindi pa natatapos ang trahedyang ito. Ang nga nawawalang anak ay naririyan lamang sa paligid, sinusubukang magparating ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang walang tinik na mga pag-iyak. Ang basang hangin bago pumasok ang panahon ngang habagat ay marahang humahaplos sa mga puwang ng lumang bahay na kahoy sa Zambales. Si Lourdes ay nasa loob ng kwartong tumigil ang oras sa loob ng 27 taon. Ito ang kwartong kanyang nakisang anak na nawala, si Gabriel. Sa dingding ay may mga kumupas na poster ngang banda. At sa ibabaw nga mesa ay may naiwang comics na hindi natapos basahin. Ang lahat ay eksaktong katulad pa rin ng araw na iyon nung tag-araw ngang 1990. Ang umaalingasaw sa kwarto ay ang amoy ngang alikabok at ang amoy ngang lumang sahig na nabilad sa araw. Kasabay nito, pakiramdam niya na amoy pa rin niya ang amoy ngang anak na matagal na sanang naglaho. Paminsan-minsan, binubuksan ni Lourdes ang bintana upang pahanginan ang kwarto. Patuloy na hinahanap ang presensya ni Gabriel. Ang maligamgam na hanging pumapasok mula sa bintana ang tanging nagpapagalaw sa mga kurtinang lace. Noong una siya ay naglulupasay sa pagiyak, sumunod ay nangginik sa galit. At ngayon, ang isang tahimik na kalungkutan na tila payapang tubig sa lawa ang naging pang-araw-araw na buhay ni Lourdes. Nais niyang panatilihing malinis ang kwarto sakaling bumalik ang kanyang anak. Kinuha niya ang makapal na yearbook na nakasandal sa gilid ng mesa, isang bagay na matagal na niyang hindi nahawakan. Paghaplos niya sa pabalat, naramdaman nga ang kanyang madaliri ang magaspang na texture nito. Nang dahan-dahan niya itong buksan, bumungat ang group picture ng buong class, 42 nakangiting mukha na naniniwala lamang sa kanilang magandang kinabukasan. Sa gitna nito, bakas ang bahagyang pagkakahiya sa pangiti, ay si Gabriel. Ito ang huling beses na nakita niya ang ngiting iyon. Marahang hinaplos ng daliri ni Lourdes ang mukha ni Gabriel sa litrato. Sa likod ng malamig na papel, nagkaroon siya ng ilusyon na muling nararamdaman ang init ng katawan ng kanyang anak noong nga panahong iyon, kaya't marahan siyang pumikit. Sanay buhay ka pa kahit saan, ang walang boses na panalangin nakawala sa kanyang malabi. Sa mismong sandaling iyon, mula sa pasilyo sa labas ng kwarto ni Gabriel sa ikalawang palapag, binasak ng langit-ngit ng sahig ang katahimikan. Napasinghap si Lourdes. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Siya na lamang mag-isa ang nakatira sa bahay na ito. Guni-guni lang ba ito? Kahit pilitin niyang makini, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ngang sarili niyang puso at ang malayong pag-iyak ng uwa. Dahil lang iyon sa hangin, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na dahil lang iyon sa kalumaan ng bahay. Ngunit ang isang pagdududa na minsan ng nabuo ay nanatiling nakabaon sa puso ni Lourdes na tila isang maliit na tinik. Muli niyang ibinaba ang kanyang paningin sa yearbook na nasa kanyang kandungan. Ang litratong kanina lang ay tinititigan niya ng may pangungulila ay tila nagiba na ngayon ng anyo. May mali. Pakiramdam niya ay may nakakatakot na bagay sa litratong ito na 27 taon niyang hindi napansin, isang hindi may paliwanag na pakiramdam na nagpatayo sa kanyang nga balahibo. Mahigpit na niyakap ni Lourdes ang yearbook. Ang paglangit-ngit bang sahig sa pasilyo ay gawa lang talagang lumanitong kahoy? O iyon ba ay ang walang boses na iyak ang kanyang anak na hindi makawi? Guni-guni lamang iyon. Ilang beses na umiling si Lourdes. Luma na ang bahay. Kapag humihip ang hangin, normal lang na may tutunog at lalangit-ngit. Gayunpaman, ang munting apoy ngang pagdududa, sa halip na mamatay, ay tila unti-unting sinusunok ang kailaliman ng kanyang dibdib. Naging napakabigat ngang yearbook sa kanyang kandungan, na parabang ang bigat ngang buhay nga 42 kabataan ay direktang nakadagan sa kanyang nga bisig. Dala-dala ang yearbook, lumipat si Lourdes sa salas.
Ang banayad na liwanag ng hapon ay naguhulog ng mahahabang anino sa sahig na kahoy. Muli niyang binuksan ang group picture na iyon kung titingnan niya ito sa ilalim ng liwanag ng araw. Baka sakaling malaman niya ang tunay na dahilan ng kanyang kaba. 42 ngiti na nakahanay sa isang pirasong papel. Isang tanawin na kahit ilang beses niyang tingnan ay patuloy na dumudurog sa kanyang puso. Ang tila na alangang ngiti ni Gabriel. Sa tabi niya ay ang masayang nakangiting binatilyo mula sa basketball team. Sa tabingang bintana ay ang tahimik na dalagita na nakangiti ng mahinhin. Bawat isa sa mga batang ito ay may pangalan, may pamilya, at may mapangarap. Ang lahat ng iyon, sa araw na iyon, sa lugar na iyon, ay bigla at walang katuwirang naputol. Ang pambihirang katotohanan ito ay muling nagpapahilo sa kanya. Kumuha si Lourdes ng isang lumang magnifying glass mula sa drawer ng cabinet. Marahan niyang pinunasan ang gilid ng lente gamit ang kanyang daliri at itinutok iyon sa ibabaw litrato. Nais niyang makitang muli ang mukha ni Gabriel ng mas malaki. Sa likod ng lente, ang pinalaking mga mata ni Gabriel ay tila may gustong ipahiwatik. At nang marahan niyang ilipat ang kanyang paningin sa katabi nito, napabuntong hininga ng mahina si Lourdes. Sa dalagitang may maikling buhok na katabi ni Gabriel, sa ibaba mismo ng kanyang kanang mata, ay may isang napakalit na itim na tuldok na tila kumalat na patak tinta. Noong una, inakala niyang dumi lamang iyon sa pagkakaimprenta. Ngunit hindi ito isang pantay at mekanikal na dumi. Hugis organiko ito, na para bang may isang bagay na unti-unting tumagas mula sa loop ng litrato at kumalat ng hindi pantay sa mga hiblangang papel. Lalo siyang kinabahan. Nang enginig ang mga kamay na inilipat ni Lourdes ang magnifying glass. Tinitingnan ang mga mukha ng mga estudyante isa-isa. Walang pagbabago sa karamihan ng mga estudyante. Ngunit bukod sa katabi ni Gabriel, naroon ang isang binatilyo sa dulong hilera at isa pang dalagita na maliit ang pagkakakuha sa likuran 5 silang lahat. Sa mukha lamang ng 5 estudyanteng ito nakadikit ang kaparehong itim na mansa. Tila isang marka o palatandaan ng sumpa. Nang ilapit niya ng husto ang magnifying glass sa litrato, may naamoy siyang masangsang na amoy na tila lumang tinta na iba sa amoy ng amag. Para bang amoy iyon ng isang sikretong matagal nang nakakulong, kabadong hinaplos ngang kanyang daliri ang mansa. Walang umbok kumpara sa ibang bahaging ang papel, ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ang bahaging iyon lamang ang nagtataglay ng nakakapanindig balahibong lamig. Ano ito? Bakit sa 5 ito lamang? Hindi ito isang pagkakataon lang. Malakas ang kutop ni Lourdes. Hindi lang ito basta dumi. Sa likod ngang malaking trahediyang sumapit sa 42 kabataan sa camping trip na iyon, may natatangibang nangyari sa 5 ito. Tinitigan lang ni Lourdes ang mga mukhang 5 may mansa. Tulad niya kaya. Ang mga magulang din bangang mga batang ito ay naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanilang mga anak hanggang ngayon? Dala rin kaya nila ang parehong sakit habang sila'y tumatanda. Ang kaisipang iyon ay muling nakpalitaw sa 27 taon ng kalungkutan at isang luhang tahimik na pumatak mula sa mga mata ni Lourdes papunta sa yearbook. Luha ito hindi lamang para sa kanyang anak kundi para sa nawalang kinabukasan ng batang hindi niya man lang kilala. Ang kakaibang mansang lumitaw sa yearbook ay tila isang masamang senyales na muling magpapagalaw sa oras na matagal ng huminto. Nakpasya si Lourdes na lisanin ang bahay at bisitahin ang mapamilya ng mga estudyanteng may mansa. Baka sakaling may malaman siya. Hindi. Kailangan niyang may malaman. Taglay ang determinasyong ito at gamit ang lumang address book. Naktungo siya sa isang bayan sa tabing dagat. Pagbaba niyang bus, ang malakit na amoy ng asidong hangin mula sa dagat ay kumapit sa kanyang buong katawan. Sa malayo, maririnig ang matinis na tunong metal mula sa makinang nga bangka at ang walang katapusang hampas nga alon. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ngang dalagitang may maikling buhok na katabi ni Gabriel sa litrato. Binuksan niya ang kinakalawang na gate at tumayo sa harap ng pinto. Nanginginig ang magadaliring pinindot ang malamig na plastik ng doorbell. Ang sumagot ay ang boses ngang isang matandang babae. Sino po sila? Isang boses na puno ngang matinding paghihinala. Nang magpakilala si Lourdes at sabihing nais niyang pag-usapan ang insidente noong 27 taon na ang nakararaan, naramdaman niyang nanlamig ang hangin sa kabilang linya. Hayaan niyo na po kaming manahimik. Pagkasabi nito, agad na pinutol ni babae ang komunikasyon. Isang malamig na katahimikan ang naiwan. Parang tinapakan ng walang pakundangan ang isang sugat na hindi dapat hawakan ito ang masamang pakiramdam
na umatake kay Lourdes. Ganun din ang nangyari sa ikalawa at ikatlong bahay. Sa isang bahay, may sumilip mula sa siwangang pinto na may galit na mukha at padabog na sinabing, "Hanggang ngayon ba ay nabubuhay ka pa rin kasama ngang mamulto?" Sila rin ay mga pamilyang biktima tulad niya. Ngunit ang tanging nakikita sa kanilang mga mata ay ang pagtanggi kay Lourdes. Ang kanilang mga puso ay matigas at malamig na nakasara. Para bang napakasunduan nilang itago at protektahan ang isang bagay, nawasak ang pag-asa niyang maaari nilang paghatian ang isang sakit. Tila nilagyan ng makapal na takip ng bayang ito ang insidente at nagbubulag-bulagan na lamang bilang huling pag-asa. Tumayo siya sa harap ng isang magaspang na bahay na gawa sa kahoy sa isang kanto ng komunidad ng mga mangingisda. Ito ang bahay ni Kiko, ang binatilyong may mansarin. Nang kumatok siya sa pintuan, dahan-dahan itong bumukas at lumabas ang isang matandang mangingisdang may malalalim na kulubot at sunog na balat dahil sa araw. Nang makita ang lalaki ang litrato sa yearbook na iniabot ni Lourdes, minsan lang siyang kumunotno na tila nasasaktan. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim na tila sumusuko. "Ano pa ba ang gusto mong malaman ngayon?" Paos ang kanyang boses. Ang mga markang ito sa litrato. Nang susubukan na sanang mapaliwanag ni Lourdes, pinigilan siya ang lalaki at tahimik na umiling. "Marka? Walang kinalaman ang magaganyang bagay." Tila nakatingin ang lalaki sa malayong abot tanaw at mabagal na nagsalita. "Kinuha lamang ang mga batang iyon na mga bantay dagat. Hindi hihigit at hindi rin kukulangin doon. Ganun na namin iyon tinanggap upang patuloy na mabuhay. Kalimutan mo na rin sana, iyon din ang ikabubuti ngang gabata, bantay dagat." Ang mga salitang iyon ay napakabigat at punong katiyakan upang ituring na lamang bilang sismis o pamahiin, kahit na ito ay salitang pagtanggap sa kapalaran. Kasabay nito ay nagtataglay ito ang matinding takot sa isang bagay na hindi kailanman malalabanan. Walang nasabi si Lourdes. Tanging pananahimik na lamang ang kaya niyang gawin sa harap ng bigat ng 27 taon ng kalungkutang pinasan ng lalaki at ng itinatagong sikreto sa likod nito na hindi kailanman isisiwalat. Pabalik, habang nagisang naglalakad patungo sa hintayan ng bus, pinagmasdan ni Lourdes ang dagat. Ang maalon na humahampas at bumabalik ay tila pinagtatawanan ang kanyang kawalang lakas. Bakit tikom ang bibig ng lahat? Pareho lang naman sana silang sakit na pinapasan. Bakit napakalungkot nito? Agad na tinuyong hangin mula sa dagat ang tahimik na luhang dumaloy sa pisngi ni Lourdes. Ang pagtanggi ng mga pamilya ay nag-iwan ng malamig na anino sa puso ni Lourdes. Ngunit hindi siya maaring huminto. Bilang huling pag-asa, nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ang lumang phonebook at hinanap ang numero ni Ginong Santos, ang kanilang homeroom teacher noon. Ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay mas mahina at mas matanda na kaysa sa kanyang naaalala. Ang lugar na napakasunduan nilang pakitaan ay ang abandonado ng paaralan na nakatayo sa itaas ng burol. Pagbabang bus. Dumaan siya sa kinakalawang na gate. Ang lumang gusaling ang paaralan ay nababalot ngang malungkot na kulay kahel na liwanag ng dapit hapon. Basag na ang mga salamin sa bintana at ang mga pader ay balot ng baging. Gayunpaman, tila nakadikit pa rin sa lugar na ito ang matawanan nina Gabriel at ng iba pang mga bata. Nang buksan niya ang pinto, ang pamilyar na amoy nga amag, alikabok at lumang kahoy ay humaplos sa ilong ni Lourdes. Sa tahimik na pasilyo, tanging ang tunog ng kanyang mga yabag ang umaalingaw-ngaw nang pumasok siya sa itinakdang silid-aralan sa ikalawang palapag. Isang matandang lalaking may puting buhok ang nakaupo mag-isa sa upuang malapit sa bintana. Dahil nakatalikod siya sa lumulubog na araw, nakasilweta ang kanyang muka at hindi gaanong makita. Si Ginong Santos. Ang 27 taon na lumipas ay nagpakuba sa likod ng dating masiglang guro at tila may mabigat na pinapasan sa kanyang nga balikat. "Lourdes," pabulong na sabi ni Ginong Santos sa boses na halos hindi marinig. Nang ibaba niya ang tingin sa litrato ang yearbook na iniabot ni Lourdes, nakita nitong bahagyang nanginginig ang mga kamay ng guro. "Patawad, ngunit wala akong." Nakayuko pa rin, mahinang umiling ang guro. Ang hitsurang iyon ay hindi tulad ng pagsuko ng mangingisdang ama o ang pagtanggi ng ibang pamilya. Ito ay puno ng malalim na pagkonsensya. Hindi nakahanap ngang salitang pansumbat si Lourdes. Tahimik lamang siyang nagsimulang makwento na ang kwartong kanyang anak ay nananatiling tulad pa rin noong araw na iyon.
na paminsan-minsan ay lumalangit-ngit ang pasilyo at tungkol sa kakaibang itim na mansang lumitaw sa litrato. Ang mga salita ni Lourdes ay dahan-dahang natunaw sa tahimik na silid-aralan tuwing takip-silim. Gaano kaya katagal ang lumipas? Matapos ang mahabang katahimikan, pilit na nagsalita si Ginong Santos. May isang laro na naging uso sa mga batang iyon noon. Ito ang unang pagkakataon na may nagsalita tungkol dito. Isang kwentong ngayon lamang niya narinig. Tinatawag nila itong pangakong paghahanap ng bituin. Marahang tumayo ang guro at ipinasok ang daliri sa lalagyan ng to sa ibabaw ng mesa habang kinukuskos ang natirang puting alikabo ng tusok sa kanyang magaspang na daliri na parabang kinakapa ito. Unti-unti niyang binuksan ang pinto ng kanyang mga alaala. Noong una, akala ko'y isang inosenteng laro lamang. Parang pahiling sa mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ngunit mali ako. Marahil ay isa pala itong uri nga ritual. Isang dalagita sa klase na napakatahimik, si Maya, ang naging pasimuno. Sabi niya nakasulat daw ito sa isang lumang libro at ipinalaganap niya sa lahat. Naniwala ang lahat sa mga salitangang sakiting batang iyon. Naramdaman ko iyon, pero hindi ako nakialam ng malalim. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko dapat sirain ang mundo ngang gabata. Gamit iyon bilang palusot, nanginginig sa pagsisisi ang boses ngang guro. Patuloy niyang sinisi ang sarili sa loob ngang 27 taon dahil sa hindi niya pagpigil dito. Ang pag-amin na iyon ay bumaon ng malalim at tahimik sa dibdib ni Lourdes. Hindi niya alam. Hindi niya alam na may ganoong lihim na pangako ang nga bata. Lumapit si Lourdes sa upuang marahil ay ginamit ni Gabriel at marahang hinaplos ng daliri ang maraming gasgas sa ibabaw ng armdesk. Dito kaya umupo si Gabriel. Nakinig sa makwento ng guro. Nakipagtawanan sa kanyang makaibigan. At naniwala sa pangako ng paghahanap ng bituin. Nang maisip niya ang maliit na likod ng kanyang anak, umapaw ang matinding pagmamahal at kalungkutan at tahimik na nangilit ang luha sa mga mata ni Lourdes. Hindi iyon luhang galit o lumbay, kundi luhang kalituhan at sakit dahil sa pagkakadiskubrang isang bahagi ng kanyang anak na hindi niya kilala. Pabalik mula sa abandonadong paaralan, puno ang isip ni Lourdes sa mga salita ni Ginong Santos, pangakong paghahanap ng bituin. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang lumang orasyon. Anong bituin kaya ang hinahanap ng mga bata? At ano ang gusto nilang ipangako? Kahit anong isip niya, ang sagot ay natutunaw lamang sa dilim ng gabi. Nang gabing iyon, sobrang pagod si Lourdes. Mas maaga siyang nahiga kaysa sa nakasanayan, ngunit hindi siya makatulog. Kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga mukha ni Gabriel at ng kanyang mga kaklase ay nagpapalit-palit ng paglitaw at paglaho. Hindi niya namalayan. Inanot na siya sa gilid ng mababaw na tulok. Biglang may narinig siyang isang pamilyar na boses. Ma! Napamulat ng bahagya si Lourdes at hindi iyon ang kanyang nakasanayang kwarto. Ang paligid ay isang espasyong punong-purong puti at malambot na liwanag. At sa kanyang harapan, nakatayo si Gabriel. Suot pa rin niya ang uniforme ngang isang 17 taong gulang na estudyante mula nang siya ay maglaho. Hindi pumayat, hindi tumanda, kaparehong-kapareho pa rin ng hitsura niya ng araw na iyon. Gabi, napaus ang kanyang boses. Gusto niyang tumakbo at yakapin ito, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mapaa. Parang nabangungot, nanigas ang kanyang katawan. Si Gabriel ay tila naguguluhan, ngunit may bahit ngang kalungkutan, at tahimik lamang na nakangiti. Ibinubuka niya ang kanyang bibig na tila may gustong sabihin, ngunit walang lumalabas na boses. Tanging isang tuno na parang banayat na hangin ang humaplos sa pandinig ni Lourdes. Gabi, nasaan ka? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, desperadong tanong ni Lourdes, ngunit tahimik na umiling si Gabriel. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagabot ng kamay patungo kay Lourdes. Sa sandaling inaasahan niyang dadampi ang daliri nito, biglang naging nanganinag ang anyo ni Gabriel at tumagos ang kamay nito kay Lourdes. Hindi niya mahawakan. Ang katotohanan iyon, kahit nasa loop ng panaginip, ay tumagos sa kanyang dibdib bilang isang matinding sakit. Nakatalikot na ng bahagya. Si Gabriel taglay ang malulungkot na mata at itinuro ang isang tiyak na lugar sa isang walang lamang espasyo sa dulo ng kanyang daliri. Tila nakita ni Lourdes ng panandalian ang isang ilusyon ng madilim na dagat sa gabi at puting buhangin. Sa malayo, maririni ang hampas ng mga alon. Saka mabilis na nahatak pabalik sa realidad ang kamalayan ni Lourdes. Napamulat siya at bumungad ang pamilyar na kisame. Sa labas ngang bintana ay madilim-dilim pa. Bago sumapit ang madaling araw, basang-basang pawis ang kanyang katawan. Panaginip lang pala.
isang panaginip na napakalinaw at napakasakit. Ang pakiramdam ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay labis na totu. Ang kagalakang makita si Gabriel at ang kalungkutang hindi siya mayakap ay naghalo at humampas sa kanya. Nang susubukan niyang bumangon, may isang bagay sa kanyang unan na bumaon at tumusok sa balat ni Lourdes. Ano ito? Inabot niya ang kamay at kinapa iyon ng kanyang nga daliri. Isang magaspang at malamig na pakiramdam. Ang dumikit sa dulong kanyang daliri ay isang butil ngang buhangin na kumikinang. Ang maliit na butil na iyon ay hindi natural na kumikislap sa liwanag ng bukang liwewe. Nakatitik lang si Lourdes doon sa dulo ng kanyang daliri. Hindi makagalaw ng ilang sandali. Hindi niya ito maaring tawanan at isiping latak lamang ng kanyang panaginip. Dahil ang amoy ng dagat at ang tunok ng mga alon ng gabing iyon ay napakalinaw na naiwan sa kanyang alaala. Ang tabing dagat, ang lugar na itinuro ni Gabriel. Ito ang dalampasigan kung saan huling nakita ang mga bata. 27 taon na ang nakararaan. Tahimik na nagdesisyon si Lourdes. Babalik siyang muli sa lugar na iyon kahit wala siyang mapala. Kung nandun ang huling bakas na iniwan ng kanyang anak, pupuntahan niya ito. Pagkaraan ng ilang araw, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, muling nakatayo si Lourdes sa bayan sa tabing dagat. Walang maturista, at ang tanging humahalo sa hangin ng dagat ay ang amoy ng lumang lambat at basang kahoy. Tulad noong 27 taon na ang nakalipas, ang bayan ay sobrang tahimik. Ang pinag-usapang dalampasigan ay mahigpit na napapalibutan lubit na nagbabawal sa pagpasok. Ang idinadahilan ay ang panganib na gumuho ang bangin, ngunit tikom ang bibig ng lahat tungkol sa tunay na dahilan. Pumasok siya sa ilalim ng lubit at tumuntong sa buhanginan, ang pakiramdam ng basang buhangin na sumisip sa ilalim ng kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, matinding kumabog ang kanyang dibdib. Nandito na ako. Ang kanyang bulong ay tinangay ng hangin. Sa dalampasigan ay nakalat ang mga kupas na basura at mga inanot na kahoy. Sa bandang dulo, sa aninong ang bangin, may isang nakangangang lumang estruktura na gawa sa semento. Ito ay isang lumang kuta ng mga Hapon na tinawag nunang gabata na kanilang secret base. Pagpasok niya, malamig na hangin ang gumalot sa kanyang balat. Ang tunog ng kanyang mayabag ay umaalingaw-naw ng malakas. Hinaplos ng liwanag ng kanyang flashlight ang basang pader. Sa sandaling iyon, napasinghap si Lourdes. Sa buong pader ay nakabakat ang napakaraming bakas ng kamay. Maliliit na kamay na walang dudang pagmamay-ari ngang gabata. Pinahiran ng putik o kung anong dumi. Nakpapatong-patong ang mga ito. Hindi ito mukhang bakas ng paglalaro. Tila ito nga marka ng isang desperadong pagiya upang magparating ng mensahe. Sa gitna nga bakas nga ay may isang malalim na nakaukit na simbolo. Isang misteryosong hugis na tila pinaksamang bilog at bituin. Pintuan ng nga bituin. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Ginoong Santos marahil ay isa pala itong uri ng ritual. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang yabag mula sa likuran. Nang lumingon siya, isang anino ang nakatayo sa may pasukan. Madilim kaya hindi makita ang mukha. May pumupunta pa pala rito. Isang pamilyar na paos na boses. Ang tatay ni Kiko. Pinagmasdan niya ang mabakas ng kamay sa pader at tahimik na nagsalita. Hindi namin sila napigilan. Hindi namin sila pinigilan. Kaming mga matatanda. Nung gabi nga, 27 taon na ang nakalipas, nagtipon-tipon ang mga bata rito upang tuparin ang pangako ng paghahanap ng bituin. Bubukas daw ang pintuan sa gabing pinakamalapit ang dagat at mga bituin. Sabi ni Maya, ang dalagitang may sakit na alam niyang hindi natatagal ang buhay. Naniwala siyang sa kabilang paning ng bituin ay may isang mundong walang sakit. Noong una, walang naniniwala. Ngunit unti-unting nahikayat ang mga bata. At noong gabing iyon, isang gabing balot ng makapal na hamog at walang makitang ni isang bituin, isinagawa ang ritual. Walang sinuman ang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyari. Ang totu, may mga matatandang nakakita mula sa malayo kung paano naglakad ang mga bata patungo sa mga alon. Sa sobrang takot, hindi nila magawang tawagin ang mga ito. Iyon ang dahilan ng pananahimik ng bayan. Hindi ito gawa ng mga bantay dagat. Nanginginig ang boses ng mangingisda. Kaming mga matatanda ang nagpabaya sa kanila. Dahan-dahang inalis ni Lourdes ang kanyang paningin mula sa di mabilang na bakas ng mga kamay sa pader. Imbes na takot, tila naiwan doon ang isang marubdob na panalangin. Bumukas po ba talaga ang pintuan? Tanong ni Lourdes.
na sinagot naman ng pag-iling ng mangingisda. Hindi ko alam. Pero, tumingin ang lalaki sa abot tanaw sa kabila ng bangin. Mula noong gabing iyon, medyo nagbago ang dagat. Kapag papunta ka sa dalampasigan, nagiging kakaiba ang agos ng tubig. Parang bumubuo ang ipo-ipo, paulit-ulit na bumabalik sa parehong lugar. Para bang nagsisilbing hangganan iyon na naghihiwalay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Mahigpit na kiniyom ni Lourdes ang maliit na butil na buhangin sa kanyang bulsa. Ang patunay na hindi isang ilusyon ang panaginip na iyon. Si Gabriel, nanginginig ang kanyang boses. Nariyan ba ang anak ko? Pagkatapos ngang mahabang sandaling pananahimik, tahimik na sumagot ang mangingisda. Hindi ko masasabing buhay sila, pero hindi rin sila tuluyang naglaho. Ang mga salitang iyon ay isang pagalo, ngunit isa ring malupit na katotohanan. Nang gabing iyon, nanatiling mag-isa si Lourdes sa dalampasigan. Kinukulayan ng liwanag ng buwan na parang pilak ang tahimik ng mga alon. Nakatayo sa harap ng lumang kuta, huminga ng malalim si Lourdes. Gabi, natunaw ang boses sa hangin. Gayunpaman, hindi niya mapigilang tumawag. Hindi naglaon, sumabay sa hampas ang alon ang isang pamilyar na tunok. Isang nakakapanabik na tunok na tila lumalangit-ngit na kahoy. Malinaw na narinig iyon ni Lourdes at siya ay napangiti habang lumuluha. Hindi na siya maghabol pa. Hindi na niya pipiliting ibalik siya. Upang iparating na nandito lang siya, kinuha niya ang butil ngang buhangin mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang hinulog sa buhanginan. Kumislap iyon ng bahagya at hindi tinangay ngang alon, kundi natunaw lamang sa buhangin. Sa sandaling iyon, tila tumigil pansamantala ang pag-alon ng dagat. Kinabukasan, ang bayan ay binalot ng nakasanayang katahimikan. Ngunit may isang bagay na tiyak na nakbago. Ang lubid sa harap ng matagal ng nakasarang kuta ay tinanggal. At ang mga tao sa bayan ay unti-unting humaharap patungo sa dagat. Walang sinumang nagsasalita tungkol dito, ngunit walang nakakalimot. Iyon ang simulaeng pagtubos ang bayang ito. Pagbalik sa kanyang bahay sa Zambales. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Lourdes ng buang bintana sa kwarto ngang kanyang anak na nanatiling nakasara sa loob ngang 27 taon. Malakas na ipinapagpak ngang hangin ang kurtina. Ang yearbook sa ibabaw ngang mesa. Ang itim naman sa run ay nawala na nang hindi niya namamalayan. Ang nga bata sa litrato ay masaya na lamang nakangiti. Tahimik na bumulong si Lourdes. Maligayang pag-uwi. Walang sumagot. Ngunit bahagyang lumangitnit ang sahig. Sapat na iyon